Magandang gabi po sa inyong lahat. Father Randy De Jesus po ang inyong kalakbay sa pananampalataya ngayong Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo habang tayo po ay nasa isang pandemya. At upang simulan po ang ating online faith sharing ngayong gabi, halina't sama-sama po tayong magbukas ng ating puso't kalooban at pakinggan natin ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa na hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Pinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ng mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga'y patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, matay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, ngayon po ay ika-4 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo. At kaalinsabay po ng ika-4 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo ay ang linggo ng mabuting pastol o Good Shepherd Sunday. At gayon din po, ang ika-4 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo o Good Shepherd Sunday ay pandaigdigang pananalangin para po sa bukasyon. Paano po nagkakaroon ng kaugnayan ng tatlong ito? Una po, sa larangan ng ating pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo, lagi nating tatandaan kung ano ang nais na ganapin ni Jesus sa buhay natin at ang dulutan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ito ang ipinahayag at ipinamalas ni Jesus sa Pasko ng muling pagkabuhay, na tayo ay hindi naalipin ng ating mga kasalanan. Bagkus tayo iniligtas niya at dinulutan ng isang bagong buhay. At ang bagong buhay na ating tinataglay ay yung buhay na nakaugnay na sa Kanya. Nakaugnay kay Jesus. Pangalawa, ang mabuting pastol. Alam po natin na si Jesus ang mabuting pastol. Siya po ang nangangalaga sa kawan, sa mga tupa. At sino ang tupa? Tayo po ang mga tupa. At kung titingnan po natin, ang pamamaraan ng pastol, ibang pamamaraan ng pastol sa mga magnanakaw at tulisan. Bakit? Ang pastol ay gumagawa bunga ng kanyang malasakit, ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pagpapahalaga. Kaya nga sa isip palagi ng pastol ay kung paano niya magagabayan ang kanyang kawan, ang mga tupa. Ang pamamaraan ng pastol ay patungo sa isang tamang direksyon ng buhay, hindi sa kapahamakan, bagkus sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sa isang direksyon ng buhay na walang maliligaw. At kung mayroong mawawala sa kanyang kawan, hahanapin niya ito. Kapag nagsalita ang pastol, pakikinggan ng tupa, pakikinggan ng kawan, sapagkat alam nila kung ano ang tinig ng pastol na gumagabay sa kanila. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, sa diwa ng pandaigdigang pananalangin para sa bukasyon, kapag pinag-uusapan po natin ang bukasyon, ito po ay ang panawagan ng Diyos sa atin. At saan tayo inaanyayahan ng Diyos? Sa isang buhay na banal. Ang pamumuhay sa diwa ng kabanalan ay isang pamumuhay batay sa plano ng Diyos. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Lahat po tayo may bukasyon.
Hindi po lamang ang bukasyon ay para sa mga pari, madre, seminarista, o mga hinuhubog upang maging pari at madre sa hinaharap. Bagkus, ang bukasyon ay para sa lahat. Kung ang bawat tao ay mayroong ambisyon, ang bawat tao ay mayroong bukasyon. Kung noong bata ang isang tao, ang isang kabataan ay laging nagsasambit ng mga katagang, laging sinasambit ng mga katagang, paglaki ko gusto ko maging. Pero sa bahagi ng buhay ng tao, ano naman kaya ang paanyaya ng Diyos para sa atin? Kaya po may iba-ibang direksyon at paraan ng pagtugon sa bukasyon. May mga pumapasok sa buhay pag-aasawa, mayroong mga pumapasok gaya sa buhay namin bilang pari, may mga relihiyoso, relihiyosa, mga madre na nagtatalaga ng kanilang buong buhay para sa Panginoon, sa simbahan. At syempre, yung mga tinatawag po natin, mga pinagpalang nag-iisa. Yung bagang hindi nakapag-asawa, hindi nagpari, hindi nagmadre, ngunit nagawang maialay ang sarili para sa ikadarakilan ng pangalan ng Diyos at para sa sambayanan o sa kanilang kapwa na mayroong pagmamalasakit at pagdaman. Mga kapatid, paano natin nagagawang maiugnay ang tinig ng pastol na nag-aanyaya sa bawat isa sa atin patungo sa isang tamang direksyon ng buhay? Kung tayo po ang kawan ni Jesus, kung tayo ang mga tupa, gaano tayo handang makinig kay Jesus? Tayo po ay nasa pagpapahayag ng ating pananampalataya. At kung tayo po ay nagpapahayag sa pananampalataya, makikita po natin kung yung ating bang ipinapahayag ay nagagawa natin mais sa buhay. Ang pagiging isang Kristiyano ay ang pamumuhay kay Kristo. At ang pamumuhay kay Kristo ay ang pamumuhay patungo sa isang tamang direksyon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Patungo sa buhay na ganap at kasiyasiya. Paano po natin magagawang makinig sa tinig ng Panginoon? Sa tinig ng Diyos, sa tinig ng mabuting pastol, para huwag tayong maligaw ng landas. Una, sa pananalangin. Magdasal po tayo palagi. Bumuo po tayo ng malalim na ugnayan sa Diyos. Napakahalaga po na ang mga bagay na iniisip, inahangad, at minimiti nating makamtan sa buhay na ito ay napagdadasalan natin dahil ang mga bagay na napagdadasalan ay mga bagay na napahahalagahan. At alam natin na kapag ang isang bagay o isang pagkilos ay buo ng panalangin, ito ay isang makabuluhang buhay, isang makabuluhang pagkilos, isang makabuluhang paggawa. Kalawa, sa larangan ng ating pagdinilay sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay salitang buhay. Kung tayo ay nakikinig sa mabuting pastol, kung tayo nakikinig kay Jesus, isa sa buhay natin ang kanyang mga aral ito. Makikinig tayo sa kanya. Kung tinuturuan niya tayo kung paano magpatawad, ganapin natin ito. Matuto tayo sa paraan ni Jesus. Pinapamalas niya ang kanyang katuruan sa pamamagitan din ng kanyang halimbawa. Kung itinuturo na salita ng Diyos at mga salitang binitawan ni Jesus ay ang pagdamay at pagmamalasakit. Matuto tayo sa halimbawa ni Jesus para matuto rin tayo dumamay at magmalasakit. Kung ang pinakabuod at patunguhan ng lahat ng ito ay ang katuruan ng pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa, matuto tayo sa paraan ng pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa ating kapwa na hindi hiwalay. Sapagkat ang nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa kanyang kapwa. At ang nagmamahal sa kanyang kapwa ay nagmamahal sa Diyos. At panghuli, ang ating paraan ng pakikinig sa Diyos ay sa pamamagitan ng pakikinig natin sa mga taong isinusugod ng Diyos na ating panggabayan tayo. Sa isang direksyon, hindi patungo sa kapahamakan, hindi patungo sa sarili nila, bagkus patungo sa Diyos. At sino ang mga taong ito? Maaring ang ating mga magulang, maaring ang ating mga guro, maaring ang mga lingkod simbahan, maaring ang mga pari, o mga spiritual directors, mga tao na nagpapadama sa atin ng presensya ng mabuting pastor.
pastol. At mga kapatid, nawa sa sandaling ito na tayo nasa isang pandemya, maging aktibo tayo sa pakikinig sa mga tinig na sinasambit ng ating pastor upang huwag tayong malitaw, upang magkaroon tayo ng isang direksyon, upang walang bumitaw at mawala sa isang tamang landasin ng buhay. Ang nais ng Panginoong Jesucristo, ang nais ng pastor, ay makamtan natin ang isang buhay na ganap at kasiyasihan. Sa gabi pong ito, mapalad tayo na samahan muli ng isa nating kapatid sa pananampalataya. Siya po ay isang OFW sa bansang Italia at gayon din ay naglilingkod din po sa Filipino community, dun po sa mga kapatid natin na Katoliko Kristiyano na nagtitipon-tipon lalo na po tuwing araw ng linggo para sa Tagalog Mass. Sila po ay nagkakaroon ng magandang sambayanan doon at isa po siya sa mga tagapagtaguyod ng mga gawaing pangsimbahan sa pangunguna po ng mga Pilipino. Siya po ay walang iba kundi si Ate Rosemary Matira. Siya po ay isang lingkod simbahan na matagal na pong naroroon, naghahanap buhay, at sa gabi pong ito, ipahahayag niya ang kanyang pananampalataya sa diwa ng kanyang mga kwento at pagbabahagi patungkol sa kanyang personal na karanasan ng pakikipagtagpo sa Diyos sa bansang Italia. Tawagan ko lang po siya. Mukhang hapon pa lang po yata dyan sa Italy. Ate Rosemary, bigay ko po ang pagkakataon para ipakilala niyo po ang inyong sarili sa mga tagapanood at taga-subaybay natin. Sige po. Okay po. Good evening po. Ano po gabi na dyan. Afternoon pa lang po dito sa Italy. Dito po ako sa Rome. Good evening po sa inyong lahat ng mga nakikinig sa program na ito ni Father Randy. Maraming salamat po, Father, sa pag-invite ninyo sa akin. Kagaya po ng nasabi na ni Father, ako po ay OFW dito for more than 30 years na po. Dito na po ako pumunta. Mayroon po akong pamilya dito, may dalawa akong anak. Dito po kami lahat, ang asawa ko, ang mga anak ko na 28 and 25 years old na po. Dito na po sila today. Can I continue, Father? Yes po. Okay po. About po dito sa ating nangyayari po ngayon dito sa I think, worldwide na pandemic na hindi inaasahan ng lahat. Nung una po ang aking pong, okay naman po kami lahat dito, although dito po ay isa sa na ang Italy, isa sa pinakamigpit na naapektuhan sa higpit ng dami ng contagion dito. Marami rin po tayong mga kababayan na naapektuhan, mga nagkasakit at ang iba ay binawian din ng buhay, lalo na po doon sa northern part ng Italy. Para po sa akin, ang pandemic na ito, of course, tao lang tayo. Nung una, natakot din kami. Lalo na po kami mga Pilipino na mga trabahador dito. Alam niyo po ang aming trabaho dito, mga observation po namin sa mga pamilya. So, mostly, hindi po kami nadamay doon, kahit na lockdown dito, hindi po kami nadamay doon sa hindi pwede magtrabaho. So, kahit po gano'n na lockdown at mahigpit ang contagion, we have to go out because we have to go to work, kagaya ng aking experience. So, ang employers ko po ay dalawang matanda na hindi po puntahan at least 3 times a week. So, kahit po may takot, nag-iingat na lang po at mahigpit ang paggamit namin ng mga protections kapag lumalabas. So, para po sa akin, itong nangyayari dito, pandemic sa buong mundo, I think this is alaala ni Lord sa ating lahat.
para bang nangalabit si Lord na sabi ni Lord sa akin, kaya sinasabi ko personally, sabi niya, stop muna kayo, masyadong busy, masyado kaming masyadong mabilis ang takbo ng buhay. Lalo na po dito, kami walang tigil. Umaga hanggang gabi, parang nakabudget lahat yung time na nagmamadali. Lahat kami dito nagmamadali. Ano na po yung mga Italiano. So, yung mga mas mahalagang parte ng buhay, yung mga hindi na napapahalagahan, yung pamilya, yung asawa. So, experience ko, nakikita ko rin sa mga employers ko rito. Minsan yung babysitter din po ako, minsan yung anak nila, mas mahaba pang na-stay with me. Sabi din. So, para po ngayon, nagkaroon ng pagkakataon na appreciate nila yung sasama-sama ng pamilya, nakikilala yung mga ugali ng bawat isa. Ganon din po ako sa pamilya ko kasi malalaki na yung mga anak ko. Siyempre, may mga lakas sila, schools, trabaho. Ang asawa ko magkaibang time na bira lang kami nagkakasama na kain, hapunan. Kung hindi man po kami kompletong 4 kaming silong mag-anak. So ngayon, na nangyari ito, mas marami kami nagkakasama-sama. Nagsisimba kami ng sabay-sabay ang oras sa aming sa TV. Dati doon sa community, mauna ako, susunod sila, ganyan. So, marami po positive na naitulong ang pandemic na ito. Yung pong pandalawang question, yun nga pong sinabi ko, nung una, natatakot ako, baka ako mahawa. Minsan po, sumapakiramdam ko. So parang naging paranoid din na sumapakiramdam ko. Kasi nga po, nung nangyari naman ko, hindi ko mag-explain, so nagpapalit po ang panahon. So hindi nyo maiwasan magkasobi ko sa parang sumasama ang pakiramdam ko. Lord, sabi ko, baka ako ay nahawa dahil malabas ako. Nagdasal po ako ng mataimtim kay Lord. Sabi ko, Lord, kung ano ang kalooban. Kung ako inahawa, ay ako ibigyan mo ng lakas ng katawan, lakas ng kalooban na higit. So, saka dadasal ko po, after 2 days naman ba, iinom ng laga ng luya, iinom ng awa ng Diyos ako po na wala yung line ng fever, siguro normal flu lang. Sabi ko, Lord, marunong talaga. Then yung isa ko pong trabaho, hindi ako pinasok. Father, give me, bigyan mo ako ng time para rectify yun. Tinitulong. Sabi ko, paano kaya mag-Christian? Kasi po dito, yung sweldo namin binagastos din, may anak pa ako nag-aaral sa university. Yung isang employer, hindi na ako pinapasok, yung babysitter. By the end of May, March, tumawag siya. Sabi niya, Rose, give me your bank account because sabi ko, okay, thank you. Sabi ko, pero 3 days lang ako nakapasok ng March kasi nag-lockdown na. Sabi niya, okay. After 2 days, sabi niya, check your account kung pumasok yung sweldo mo. Hindi ko po ini-expect, maliit lang, pero binuo niya yung sweldo ko ng isang buwan. Tumingin lang ako kay Lord. Sabi ko, Lord, you really provide. Nakikita po ng Panginoon ang ating pangangailangan at ibinibigay niya. Kahit hindi tayo magsalita, totoo ang sinasabi ng Biblia, totoo ang sinasabi ng mga kumili, pari, ipo, na manalig lang tayo sa Diyos. Kahit anong ating pangangailangan, kahit hindi tayo magsalita, alam po ng Panginoon at ibinibigay. So, ang sa akin lang po, yung paniniwala, kung talagang ang paniniwala natin, ang ating pagdarasal ay taimtim, kahit anong pagsubok ang daanan natin sa buhay. Sa 31 years ko po ditong pamumuhay, masasabi ko po sa inyo na napakadami itong pinagdaanan. So, lahat po yung lagpasan po dahil lamang ng ating faith. I think, si Lord laging nasa tabi ko. Laging nasa tabi natin lahat dahil mahal natin. At sana po itong pandemic na ito ay mas i-treasure natin. Really, Father, parang consider ko po itong pandemic na ito na blessing. Siguro kung sabi ng iba, paano blessing? Ito ipagtuway, ito simple kang manasari, magkakasari. So parang po sa ating blessing ito ni Lord. Kasi iminumulat lahat ang ating mata sa mas mahalagang bagay na sabi ni Lord
siguro, sinasabi ni Lord, hindi ang mga bagay dito sa mundo ang mahalaga. Huwag kang masyadong magpanik, huwag kang masyadong mag-alala sa iyong future dahil nandyan ako lagi sa tabi mo. Ibibigay niya, may mas mahalaga. So, diyan na-reflect na yun ng mga tao. At sinasabi din po dito ng mga Italian, kahit po yung hindi masyadong pa-practice ang faith nila, na totoong tingnan natin ang positive side ng mga pangyayari dito sa mundo, sa buhay ng bawat isa atin. Dahil yung mga dating mga bagay na hindi natin napapansin natin na yun, napabigyan natin ng halaga kahit yung maliit na bagay, yung talent ng anak mo, yung pagiging maalalahanin ng asawa mo. Siguro ganon din noon ang sitwasyon ninyo dahil sobrang lang tayong busy at marami tayong nakapaligid na mga bagay mas napakalaga natin, hindi natin napapansin. Ngayon na nag-lockdown sa matamang pamilya, 24 oras o 24, sabi nga nila, 24 hours magkakasama kayo, mas maraming beses sa isang linggo. So, na-appreciate natin na-appreciate po natin sana ang lahat ng mga bagay na iyan. Napapasalamatan sa iyo. So, wag po tayo mawalan ng pag-asa, wag po tayo matakot sa ating future. Dahil, kumawag lang tayo lagi sa Panginoon. Hindi niya tayo pinapabayaan. Ang Diyos natin ay Diyos na mapagmahal. Ang Diyos natin ay Diyos na nag-alay ng buhay sa krus. Binigay ng Ama ang kanyang anak para mamatay sa krus, para sa katubusan ng ating kasalanan. Dahil ganyan tayo kamahal. Ano man po tayo, tayo man ay taong kasalanan. Tayo man ay, ano estado natin sa buhay, pantay-pantay, I think pantay-pantay ang tingin sa atin. So, mahalin na tayo lahat. At alay niya yung pag-ibig, pero wala daw naman pong pag-ibig na walang trials at walang sakripisyo. So, pag may pag-ibig, may paghirap, may sakripisyo. Yun lang, Father. Salamat po, Ate Rosemary. No? Nakakatuwa kong isipin na sa kabila ng ganitong klaseng tinatawag na pandemic situation natin, ay nandun talaga yung alab ng pagtingin natin sa mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. At yun naman ang dapat, no? Lalo na po ngayon, pinagninilayan natin ang tinig ng pastol. No? Yung pong mga tupa, tayo po ang mga tupa, at ang mga tupa ay dapat ay laging, kapag ang pastol ang tumatawag, laging nakakonekta ang tupa sa pastol. No? Para huwag siyang maligaw, huwag siyang mag-iba ng landas. At ito po, sa sitwasyon na ito, nakakatuwa pong isipin na mula din po sa pagbabahagi ninyo, no? Na ipapahayag ninyo yung pananampalataya na kahit na napakamapanghamon ng mga nangyayari sa kapaligiran natin, lagi nating itinutuon yung pansin natin kay Jesus. Lagi nating itinutuon yung pansin natin sa Diyos. Para huwag tayong madala ng mga takot at pangamba natin. Huwag tayong madala ng ating mga karanasan ng panghihina ng loob. O kaya yung mga pagkakataon na parang nakakawala na ng pag-asa. Kasi lalo na po, kapag naririnig natin, tumataas ang bilang ng mga positibo, tumataas ang bilang ng mga namamatay, na kapag ganun lang yung, tinuon lang natin yung pansin natin sa ganun, maaari din talaga na unti-unti ay mawala tayo sa isang maayos na direksyon ng buhay. Na bagamat hindi natin kailangan baliwalain ng ganitong sitwasyon, pero huwag mawawag din sa isip natin na kailangan ang pakikipagtulungan ng bawat isa. At ang pananampalataya natin ay nagtuturo sa atin para makipagtulungan sa kabutihan. Kaya nga, ang ganda-ganda po yung pagtingin natin kay Jesus bilang gabay natin, bilang pastol natin. Kasi alam natin, ang hangad ni Jesus para sa atin ay buhay na ganap at kasiyasihan. Kaya tama lang na kapag tayo ay parang may mga takot at pangamba, balikan natin ang pastol natin. Teka, saan ba ako ginagabayan? Saan ba ako itinuturo? Saan ba ako naisadalhin ng Diyos na sinasampalatayanan ko? At talaga po, Ate Rosemary, no, yung bang kanina po nag-share kayo yung mga religious experience yun. Isa po sa religious experience nyo, yung ginawa ng inyong amo, kung paano yung pinaglilingkuran nyo po, hindi nyo inaasahan na gaganap siya ng ganong klaseng gawang malasakit para sa inyo. Tapos, naiugnay nyo po yung sa pananampalataya nyo. Talagang God will really provide yung mga bagay na kinakailangan. At sana po,
sa ganitong sitwasyon, lalo pa nating pakinggan ano ba sinasabi sa atin ng Panginoon. At kanina po nag-share kayo, may mga pagkakataon na ito yung nais ng Diyos sa atin ngayon, na tayo ay mabuklod bilang isang pamilya dahil maraming pagkakataon na hiwalay dahil sa mga alalahanin. Bagamat syempre, hindi natin iwinawaglit yung ating malasakit, lalo na sa mga kapatid natin na naaapektuhan. Pero bahagi din ng katotohanan na dapat nating yakapin na yung katotohanan na dinala tayo pabalik, pauwi sa ating kani-kanyang mga tahanan. Na sa sitwasyon na ito, napakalimitado pong lahat. Actually po, nung ako po ay nagsimula sa programang ito, nasa isip ko na po na tawagan din po talaga kayo dyan. Kasi naisip ko po na habang nababalitaan namin dito sa Pilipinas ang mataas na bilang ng mga kaso ng COVID-19 patients sa inyo, naisip ko po yung Filipino community. Nakausap ko po si Father Rondel Sioson nung isang araw. Tapos ngayon naman po, kayo naman po na isang mananampalataya, isa pong OFW, member din po ng Filipino community natin dyan po sa Rome. At masaya po ako na... Sige po, Ate Rosemary. Kung pwede pong maisingit, Father, hindi ko lang po na yan. Since community po kami na nais ko rin pong i-share sa inyo na kami pong mga nandito, mga Pilipino, napakarami din po. Lahat kami halos naapektuhan dahil parang nawala ng trabaho. Nakakatuwa pong i-share sa inyo at ipaalam sa inyo na yung ating pagiging nagkakaisang mga Pilipino kahit saan naroon. Ang dami po dito mga nabuong mga groups, mga initiatives na impromptu initiatives na nagtutulong-tulong at nagdadala ng mga tulong na material, tulong ng mga pagkain para sa mga kababayan natin na nababalitaan na minsan hindi na po minsan alam kung paano kakain bukas dahil wala pong trabaho, walang sweldo. Ito po, binabayaran lahat. So, nakakatuwa po, napakarami, Father. Ako pinatutuwa kipaalam ninyo mula sa aming mga community members, mga initiatives, at mga iba community din. Na talagang naibaon po ng mga Pilipino yung tinatawag na bayanihan spirit, no? Yung malasakitan. No? Na nakaugat din naman po talaga sa ating pananampalataya. No? Yung talagang huwag ka na mag-isip na para sa iyong sariling kapakanan. Kung yung Diyos na sinasampalatayanan natin, iniisip tayo palagi, kabutihan natin, ang hinahangad, buhay na ganap at kasiyasiya, di tayo din po, di ba? No? Yung nararanasan niyo po dyan, syempre po, Ate Rosemary, no? Yung bang umaharap sa ganitong sitwasyon, kami po dito sa Pilipinas, no? Nakakaramdam na ng kirot at saka hirap sa mga, lalo na kapag mayroong mga tao na wala ng trabaho, walang makain, walang tirahan. Lalo na po siguro yung wala ka pa sa sarili mong bayan, no? O wala ka pa sa sarili mong bansa. Kasi syempre po, sa kalakaran, lagi naman po syempre pangunahing binibigyan ng pansin ng isang bansa ay kung sino talagang taga roon. Pero sa diwang ito na kayo po'y nandyan, bilang dayuhan, bilang manggagawa, salamat po kasi nagawa niyong ipahayag yung pananampalataya niyo sa diwa ng bayanihan at malasakitan, lalo na po sa mga kapwa nating Pilipino. At sa tingin ko po, Ate Rosemary, ito rin ang magpapahayag at magpapamalas sa mata ng mga taga-riyan kung gaano po natin pinagsisikapan na maisabuhay ang ating pananampalataya. Salamat po sa inyong mga ibinahagi, Ate Rosemary. No? Sa pagkakataon pong ito, ay babasahin ko po sa inyo, i-share ko po sa inyo yung mga ibinahagi po ng mga nakikilakbay sa atin. No? Pakinggan po natin yung mga pagninilay na kanilang ibinasa sa pamamagitan din po ng pagpo-post po nila sa Facebook wall na A Journey to Faith. No? So, ilalanin po natin yung mga nakikilakbay sa atin ngayong gabi na naririto po at nakikinig sa bahagi na natin. Si Ate Marilyn Encarnacion, Ate Emma Arboso, si Ate Mercy Villarreal, si Ate Cecil Palahe, si Dr. Joy Andes, nakikinig sa atin, Ate Mercy Villarreal, si Evangeline Genova, si Jeric Ernest, ang seminarista, at si Ate Cathy Soriano, si Tina Almudiel, Alma Cabalde,
Si Kuya Ding Cruz Manalang, nakikinig din siya sa atin at nakikilakbay. Ate Ligaya Tokhayaw, si Ate Ami Canonisado, si Mylene Tanyagra, si Brother Christian Premista, ngayon din po si Ate Polly Rabanilia, dito din, Ate Jessica Ani. So, magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat sa pakikilakbay. Sabi po ni Ate Elisa Loreto, magandang gabi, Father. Dasal ko po sa Diyos, lagi gabayan na ako at layo sa mga sakit. Pati rin po, Father, mga pamilya ko, lalo na po ako, Father. Naway sa awa ng Diyos, bigyan ng lakas at pagalingin po ako, Father. Maraming salamat po. Magdadasal po namin kayo palagi, Ate Elisa, para sa inyong kagalingan at kalakasan. Sama din po natin si Kuya Edward at Ate Shirley Lu, Lydia Paredes. Ay, magandang gabi po sa inyo. Sabi ni Ate Maridel Encarnacion, thank you po Ate Rosemary. Anumang estado natin sa buhay, pantay-pantay tayo sa ating Panginoon. Totoo po yan. Sa sandali na tayo ay mayroong mga pinagdadaanan na ganito, higit natin tingnan na ang bawat isa ay dapat na makaranas ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng kabutihan din na kaya natin ibigay at iparamdam sa isa't isa. Si Ate Polly Rabanila, thank you po Ma'am Rosemary for sharing your experience. Tama ka po. Manalangin lang tayo ng taimtim, di tayo pababayaan ng Diyos, lagi siyang nasa tabi natin. Salamat Ate Polly at mag-iingat kayo palagi. Si Vicky Micarsos ay nakikilakbay din sa atin. Sabi ni Ate Ligaya Tokhayaw, thank you po Sister Rosemary for sharing your experiences kung gaano mo kinayanan ng lahat dahil sa faith niyo po. Malaking bagay po ang pananampalataya. Lalo na po kapag nasa isang sitwasyon ka na hindi mo naman kinagisnan o hindi mo naman talaga kumbaga bayan o hindi mo bansa, bagkus talagang hahamunin ang iyong pananampalataya. At tingnan niyo po yung biyaya at grasya na nasa ibang bansa. Yung mga Pilipino, lalo mga Katolikong Pilipino, nung ako po'y nakapasyal din sa lugar nila, kitang-kita ko po yung maganda nilang samahan, yung suportahan, kung paano nila pinapahayag yung pananampalataya, maging sa pag-welcome po sa aming mga kapwa Pilipino na mga pari. Nung kami po ay nagmisa sa kanilang community doon, ramdam na ramdam po namin yung kaligayahan nila na paring Pilipino magmimisa sa kanila. At the same time po, pagkatapos namin magmisa, nagkaroon po kami ng kainan, bahaginan, at syempre kwentuhan po. Kasama din po natin si Father Ige de la Cruz. No? Father Ige, kanina kasama namin siya. Salamat sa pakikilakbay at si Ramona Volkeri. Salamat po. Ngayon po yung babasahin ko at ibabahagi sa inyo yung mga pagninilay ng ating mga kapatid na sumagot po sa ating gabay bahaginan para sa araw na ito. Sabi po sa tanong sa ating gabay bahaginan, paano natin nagagawang makinig sa tinig ni Jesus, ang mabuting pastor? At hayaan po ninyo na basahin ko sa inyong ilang mga pagbabahagi. Sabi po ni Hermie Rosanes, sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos, pagninilay, pagdarasal, at high tower sa lahat, ayun, sa lahat may sa buhay, at higit sa lahat siguro po, ay may sa buhay ang salita ng Diyos, na may sa buhay. Tama, no? Hindi lang yung, ang pakikinig po kasi hindi yung nakinig mo lang naringgan bago ilalabas mo sa kabilang tenga. Sa pananampalataya po natin, pinakinggan mo, pinasok mo sa puso mo, at isinabuhay mo. Ganun po ang pakikinig sa larangan ng ating pagpakikinig sa ating pastol na si Jesus. No? Sabi po ni Ate Maridel Encarnacion, ang hindi pagbitiw sa aking pananampalataya sa Kanya dahil kailanman hindi niya tayo iniwan sa lahat ng pagsubok na dumating. No? Yung bang may kakayahang manatili? Kapag may kakayahan tayong manatili sa pananampalataya natin at ugnayan natin sa Diyos, anumang dumating na pagsubok at problema sa atin, very positive tayo. Siyempre po, tao lamang tayo, nakakaramdam tayo kung minsan ng paghihina ng katawang, physical, emosyonal, at kung minsan sa dami ng iniisip natin. Pero pag tinan niyo po, kung tayo nakapagdasal na, nakapahinga na, at talagang nakita natin ang sarili natin na handang harapin ang mga pangyayari sa isang positibong pananaw, batay na rin sa dulot ng biyaya at grasya ng Diyos, nagagawa nating malampasan ang lahat ng bagay. Sabi po ni Ate Cecilia Palahe, nagagawa ko po na makinig sa tinig ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng panonood ng mga live streaming mass, makilakbay po sa inyo sa ganitong paraan, o higit na lumalayabong ang aking pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon.
Kaya maraming salamat po sa ating Panginoon. At sa inyo po na isa din po sa mabuting pastor, di lamang dyan sa seminaryo, kundi sa amin din pong lahat. God bless you more, Father Rani. Salamat po, Ate Cecilia. Palahi sa inyo pong ibinahagi. Kaligayahan ko po bilang pari na nakakapagdulot po ng alam ng pananampalataya sa inyo. Siyempre po, bilang pari, nakakahulog din po kami ng lakas at inspirasyon sa pagpapahayag ninyo ng pananampalataya, gaya po ng ginawa ni Ate Rosemary sa ating ngayong gabi. Sabi po ni Ate Maylene Tanyagras, Blessed Sunday po sa lahat. Nagagawa ko po na makinig sa tinig ng Diyos sa pamamagitan po ng pakikinig sa aking konsensya na laging gawin po kung ano ang tama. Kagaya po minsan sa aking mga anak, tuwing sila nagpapasaway, kahit po minsan gusto ko nang magalit o manakit sa kanila, pero mas pinakinggan ko po ang dikta ng Diyos na unawain ko po sila. Tama po. Huwag po tayo magpadala palagi sa emosyon natin. Yung mga bagay po na kailangan muna nating pagdasalan, pagnilayan, ipahinga din ang ating mga sarili kung maunawa natin kung paano natin dapat ito harapin. Sabi po ni Maria Marquez sa pananahimik at pagdarasal. Siyempre sabi nga, sa katahimikan, nangungusap ang Diyos. Nangungusap ang Diyos. Si Thea Patricio, kapag may live streaming mas po sa Imus Cathedral, nakaharap kami sa altar na para sa sarili ko ako ay nasa simbahan, parang nasa simbahan. Kasama ang aking buong pamilya, kami nakikinig, nakikisa sa misa na parang ito ako'y lubos na nagpapasalamat sa Diyos sa paghahatid niya din sa amin ng makapakinig ng kanyang mga salita. Mahalaga po yun. At ganoon din po sa oras ng pagrorosaryo ng sama-sama. Sabi ko po kanina, ang pakikinig po sa mabuting pastol ay hindi lamang sa larangan ng pananalangin, bagkus yung pananalangin ay lumawak ang bunga o mamunga sa diwa ng pagbubuklod. Alam po ninyo, nararamdaman natin na ang nagaganap ay bunga ng ating panalangin kapag ang ating hangarin ay laging makipagkaisa, umugnay. Yan po ang nais ng Diyos sa atin. Kaya kapag nauugnay ang pamilya o nabubuklod ang pamilya sa diwa ng panalangin, nararamdaman at nararanasan ang presensya ng Diyos. Ganun din kay Kuya Ding Manalang sa pagdala ng oras sa pakikinig at pagninilay sa salita ng Diyos. Sabi po ni Father Alan Valero, salamat Father Alan sa iyong palaging pakikilakbay, yung pananatili sa harapan ng Blessed Sacrament, pagbabasa at pagninilay ng salita ng Diyos, at pagtitiwala sa kanyang pag-iingat sa atin na kanyang mga tuwa. Alam niyo po, mahalaga, lalo na sa buhay namin bilang mga pari, yung lagi kaming makadalaw at umarap sa Blessed Sacrament. Ito po ang lakas namin. Kaya nga po yung spirituality namin, lalo na ng mga diocesan priests, ay laging very Eucharistic. At pag sinabi pong Eucharistic spirituality, punong-puno ng pag-aalay at pagbibigay ng sarili. Yung Jesus na aming dinadalaw, pinupuntahan sa Adoration Chapel, yung Jesus na tinatagpo namin sa altar, ay yung Jesus na dapat namin patuloy na isabuhay. At magdulot ng lakas at inspirasyon sa bawat isa sa amin, lalo na po sa ganitong mga sitwasyon, na hindi po lahat kaya namin ganapin. Pagkusgalin namin palagi ang aming karanasan ng pakikipagtagpo sa Kanya, sa banal na misa, sa pagtatanod sa banal na Eucharistia, sa banal na sakramento. Patungo po sa inyo. Salamat, Father Alan. Siyempre po, sabi naman po ni Ate Ligaya, nakikinig po ako sa tinig ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na misa. Sana po pag nadalo tayo sa mga live streaming or online masses, sana po yung mailagay natin yung disposition natin, siyempre po, sa pakikisa sa banal na misa, hindi yung po tayo ay nanonood pero pasilip-silip lang, sin mode. Hindi po pwede yung nagsimula ka sa ngalan ng Ama sa isang live stream, lipat ka sa kabilang stream hanggang sa ano. Nakakatuwang isipin na minsan nga po may mga mananampalataya na hindi lang isang beses umisimba dahil sa dami nga po ng mga online masses, pero po sana seryosohin po natin talaga na ituon yung pansin natin. Kung ganitong oras ako ay dadalo ng misa sa through live stream or online mass, ilalaan ko talaga yung oras na yun para sa Panginoon, para marinig ko ang kanyang dinig.
Sabi po ni Ate Early Raqueño, ang pakikinig sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng banal na paglilingkod ng Panginoon, sila yung mga frontliners. Pinapatungkulan po ni Ate Early po mga pari, yung mga nagbibigay po ng pagninilay sa salita ng Diyos. Salamat Ate Early. Sabi ni Ate Aida Kamonggol, sa pananalangin, sa pananahimik, kabukasan ng isip, ng tainga at ng puso upang marinig ang kanyang tinig at pagtawag. Sinasabi ko po palagi sa inyo, yung pakikinig ay isang proseso. Pakikinig sa pamamagitan ng ating mga tainga, pero ang narinig ng ating tainga mula sa Panginoon ay ilagay natin sa ating mga puso at sa pagpuproseso ng pag-ibig sa ating mga puso, pahayag natin ito sa ating mga pagkilos at paggawa. Salamat po Ate Aida. Sabi ni Kuya Roji, makaraig sa pamamagitan ng pagpikit ng mga mata at hayaan ang banal na espiritu na mangusap. Yun ba? Pipikit natin ang ating mga mata, gamahin natin na ang Diyos ay sumasa atin. Ang espiritu ng Panginoon ay magdadala sa atin sa isang tamang direksyon ng buhay. May paanyaya palagi ang Diyos. Ang Holy Spirit ay lagi nating nararanasan. Bawat pagdating ng banal na espiritu ay pagdating ng biyaya at pirasya ng Diyos. So salamat po sa lahat ng mga nagbahagi. Bagamat hindi ko po magawang basahin lahat ng mga nakapost dito, pero nababasa ko po itong lahat. Salamat po sa inyong pakikiisa, pakikibahagi sa ating mga pagninilay. Malaking tulong po ito. At sa inyo po mga kapatid na nakikilakbay sa atin through this Facebook group, Journey to Faith. Sana po ay magkaroon po tayo ng pagkakataon na matuto sa paraan ng pagpapahayag ng mga pananampalataya sa pamamagitan ng mga comments na isinasagot po ng ating mga kapatid sa gabay bahagi na natin dito po sa Facebook group na ating po kinabibilangan. Salamat po sa inyong pagbabahagi. Balikan po natin ngayon si Ate Rosemary. Ate Rosemary. Hello, Ate Rosemary. Ayan. Opo, Father. Narinig niyo po ba yung mga pagninilay ng ating Oh, mga hello, Father. Hello po. Pray po. Opo. Nadidinig niyo na po, Opo, Father. opo. Ate Rosemary, narinig niyo po Opo. yung mga pagninilay ng mga kapatid natin na nakikilakbay sa atin. Bilang tugon po ninyo, Ate Rosemary, bigay ko po ang pagkakataon Yes para po. sa inyong mga panghuling pananalita at pagbabahagi sa mga kapatid natin. Ano po yung mga gusto nyong iwanan ng mga salita na magdudulot ng lakas at inspirasyon para po sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sige po. Okay po. Para po sa mga naka-tune in, sharing natin na ito with Father Randy. Ang masasabi ko lang po, huwag po tayong matakot. Huwag po tayong matakot sa ating kasalukuyan, lalupit po sa ating future. Kasi po, ang mga nangyayari po ngayon sa mundo para sa atin na blessing. Kasi malaking biyayang binigay ni Lord itong pagkakataon na ito upang matimbang natin sa ating mga puso, upang makita natin sa ating mga buhay alin talaga ang mahalaga sa buhay. Yung mga bagay dito sa mundo, yung mga bagay na para sa Panginoon. So, ano man po ang kakayaan natin sa buhay, ano man ang ating mga achievements, ano man ang ating mga narating, ano man ang ating mga tagumpay at mga mga tagumpay at ating mga kahinaan, ialay lang po natin lahat kay Lord. Ganun po ang ginagawa ko. Higit po pag ako'y nagdadasal, alam nyo, ang unang kong pinasasalamatan sa Panginoon, yung mga trials, yung mga kahirapan, yung mga pagsubok. Kaya sabi ko, Lord, kung hindi mo siguro ako binigyan ng mga pagsubok na ito, hindi ako magiging ganito katibay pa rin ang pananalig sa iyo. Kaya siya po ang una kong pinasasalamatan. Of course, all the blessings din. Of course, all the blessings binayan na ito. And then, hindi lang po dapat nakatapos ng pasalamatan natin, kagaya nga sabi ni Father, ang nasusulat sa Bible, binabasa, sinasaisip, nasa puso, higit sa lahat, ipakita natin sa ating gawa
Sabi ni Lord nga naman, magpatawad ka. Sabi sa Bible, magpatawad ka. So, mahirap man kung magpatawad, lalo na kung ang patatawarin natin ay talagang tayo nasaktan ng mahigpit. So, kung hihingi po tayo ng biyaya ng Panginoon Diyos, ng Holy Spirit, magagawa po natin. So, pagkatapos natin magpatawad, siguro nasubukan natin lahat na tayo ay nasaktan, tayo ay nagpatawad. Para kung ramdamin nyo para sa sarili, para sa aking self-experience, mas tawagin ng Italiano, mas nagwatan niya ako, nag-gain po ako kasi ang sarap ng pakiramdam sa loob, ang sarap ng ano mo na, ay, nagawa kong magpatawad sa taong higit akong sinaktan. So, talagang ganun po ang pagmamahal ni Lord. Akala mo, ikaw ay naging mababa, ikaw ay nagpakapak. Pero at the end, marirealize mo kung talagang taimtim ang pagdadasal mo at ang iyong gagawin ay sadyang bukal sa kalooban mo. At the end, marirealize mo, ako ang nag-gain. Ako ang nag-gain. At i-offer po natin lahat kay Lord. Kasi lahat po ng biyaya, lahat ng mga nangyayari sa atin, hindi naman natin ginagawa ang mabuti sa kapwa at sa ibang tao dahil para tayo mag-praise, para mag-praise natin ang sarili natin. We are doing it to glorify the Lord. So, sana po, tibayan lang natin ang ating pananampalataya lagi. Huwag po kayo mawawala ng pag-asa dahil hindi po kayo magwawagi pag nawala kayo ng pag-asa. Salamat. Mahal po tayo ni Lord. God bless you man po. Salamat Ate Rosemary, nakakamangha ang iyong pananampalataya at sana ay patuloy ka pang magpahayag ng pananampalataya lalo na po sa mga kapatid natin na nariyan sa bansang Italia. Sa pagkakataon pong ito ay nais ko po na anyayahan kayo Ate Rosemary para sa isang pangwakas na panalangin. Samahan niyo po ako. Damahin natin ang presensya ng Diyos na patuloy na nagmamahal sa atin, gumagabay, pumapastol, at nagtuturo kung paano natin mararanasan ang tamang direksyon ng buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat po kami sa mabiyayang araw na ito. Bago namin tapusin ang isang panibagong araw, muli mo na naman kaming dinulutan ng lakas at inspirasyon sa pamamagitan ng pagpapahayag ng aming mga pananampalataya. Sa ganitong diwa na kami pinagbubuklod mo sa katahimikan ng gabing ito, higit naming nararamdaman na iyong binabasbasan at pinagpapalang aming programa. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang tangi at pangunahin na nagbubuklod sa amin. At salamat dahil sa kabila ng aming mga limitasyon, ng aming kahinaan at kakulangan, ay patuloy kang nangungusap sa mga pagkakataon bagamat hindi namin inaasahan. Ngunit aming nagagawang maunawaan kung paano kami dapat na humarap lalo na sa pandemyang itong aming nararanasan. Dinadalangin namin sa iyo lalo na mga kapatid namin na lalagay sa panganib ang buhay. Nawa Panginoon, pag-ilumin mo ang iyong bayan. Nagsusumamo kami, hindi na para sa aming mga sarili, kundi lalo tigit para na sa mga kapwa namin na higit na nahihirapan. Walang trabaho, walang masilungan, at walang mapagsalungan. Pagkalooban mo po kami ng katangi-tanging pamamaraan upang ang pananampalataya na aming ipinapahayag ay madala namin sa isang tama at konkretong paraan ang pagmamahal at pagmamalasakit sa kapatid namin at kapwa na hihirapan. Ang lahat na ito yung hihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at nawa ay pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po Ate Rosemary. Lagi po kayo mag-iingat palagi at pinagdadasal po namin kayo. Salamat po sa inyong pakikilakbay sa aming ngayong gabi. Kamusta po sa inyong mga kasamahan dyan at kina Father Ronde? God bless you po. God bless you. Abay po. Thank you po, Father. Salamat po ng marami. Thank you, Father. Ingat din po kayo. Salamat. Thank you po. Sa inyo pong lahat mga kapatid, lagi natin tatandaan, pinaghihiwalay man tayo ng sitwasyon,
pinag-uugnay naman tayo ng Panginoon. Si Father Randy De Jesus po ang inyong kalakbay sa pananampalataya ngayong Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo habang tayo humaharap sa isang pandemya.